Pilipinas! Kumusta po kayong lahat? At sa video nito guys, medyo nakakalungkot na balita patungkol kay PRRD kasi nga 'di ba nung last na parang update ni Kong Kulong sa ni BP Sara kay PRRD ay sinabi talaga nila na sobrang payat ngayon. Mas payat ngayon si PRRD simula nung makulong siya diyan sa dahig nga, 'di ba? Kasi nung nakita natin siya na last sa Hong Kong, 'di ba? Payat na siya noon eh. So ngayon kung mas payat pa siya, so grabe na yung ipinayat niya. Tapos ito nga, sabi nga ni Jason Sa na kapag umiidad na nga daw ang tao, katulad ng nanay niya, ay talagang pumapaya talaga, as in bumabagsak talaga yung katawan nila. So 80 years old na si PRRD, so talagang papayat pala siya, kawawa naman. Tapos ito nga ang sinasabi yung sa pagkain, kahit hindi issue sa kanya yung pagkain kasi matitiis niya yun, pero yung time na wala siyang makakausap man lang, doon siya nalulungkot, doon siya nanghihina. Kaya parang kung meron mang reason para siya ay talagang bumigay, parang sa ganon, yung wala siya nakakausap, yung sa malungkot, stress, ganon. Kaya nakakalungkot naman to sa part natin ng mga naghihintay na lumaya siya. Kaya nga ito sabi ni sana talaga kahit papano ma-approve man lang yung interim release niya. Nakakalungkot to, grabe. Tapos yan nga, eto pa yung bahay niya, akala ko nung makita ko yung nag-post nun, sabi ko baka fake news lang to, baka may gumawa lang na nagpinapabalita lang na bebenta niya, ganyan. Totoo pala, kasi ito nga kinonfirm na mismo ni Hanilet na binibenta na niya kasi nga parang sa security may issue niya, tapos yung siya na lang yung bumibisita, parang abandonado na siya. Tapos yun nga, sobrang kalungkutan na rin ng nararamdaman niya kapag nandun siya kasi nga wala si PRRD na talaga namang dun yung bahay nila, diba? Tapos eto pa nga, nakita ko rin doon sa mga live ng mga vloggers na nakabantay doon kasi hanggang ngayon, kasi hanggat nang hindi sila pinapaalis ni Hanilet, nandun talaga yung ibang mga vloggers, yung ibang mga tao sa Davao na nagbabantay doon sa labas ng bahay ni PRRD kasi nga, diba, may banta na papasukin. Tapos syempre ay uso naman ngayon yung tataniman. Yan, parang sa isang banda, yun na ring safety siguro yung iniisip nga ito ni Hanilet, kaya ibebenta na lang kesa naman mababoy kung ano-anong ilagay, itanim. Tapos 'di ba parang masasalaula pa yung bahay. So parang ibenta na lang niya para mapakinabangan din. At yun nga. Pero sa isang banda napakalungkot kasi nga nakita ko rin doon sa post ni Doc Lorraine Badoy na napakalungkot nito, at parang kung siguro tatanungin mo si PRRD ay hindi rin siguro siya sang-ayon kasi nga doon, yun talaga yung bahay niya as in napakadaming memories doon. Tapos pati nga yung mga tao, di ba talaga nagpapapicture na doon sa bahay niya na yun kasi nga parang mark kasi yun ng isang presidente sa Pilipinas na hindi nangurap nung nakapwesto siya kasi ganyan pa rin yung bahay niya, di ba? Siya ang pinakaiba sa lahat, tapos 'di ba, tapos nawawala. Sabi nga ni Declarain, parang suggestion lang niya dun sa kung sino man yung makakabili, sana gawin niya lang museo para at least makita ng mga tao na ito pa rin yung bahay niya. Parang i-preserve ba? Sayang naman kasi. Pero yun nga, sa part syempre nung family ni Hanilet na parang takot na sila kasi nga bababuyin mas may rin naman, may katwiran din naman kung iisipin. Mas okay na din naman kasi nga masalaula pa ng mga walang kwentang tao na talagang ayaw tumigil sa pagpapabagsak sa mga Duterte, lalo na kay PRRD, diba? At syempre, narito ang mga komento mula naman sa mga netizens. Ang unang comment natin ay mula kay Lance Duterte, yung apo ni PRRD. Sabi niya, "My tears will haunt you forever, Bongbong Marcos. Tandaan mo ito. Kahit hanggang sa kahuli-hulihang lahi mo, di ko patatawarin." O, diba? Kasi talaga kung hindi tutuusin sa totoo lang, lahat ng to kagagawan talaga ni BBM. Grabe. Yung naglinis ng pangalan nila at nagpalibing dun sa ama niya, ganyan ang iginante nila. Napakasama, napakawalang hiya. Kita mo yan. Siya naman lahat talaga lahat ng mga nangyayaring to, kagagawan niya. Hindi man niya utos, alam naman niya yan Hindi niya pinipigilan, gusto rin talaga niya at kasagwat siya. So, eto pa. Can't we just do a donation drive for PRRD? Sakit naman ito. He loved this house. Does he know na ibibenta po ito? He must be sad. Yes, totoo. Yun nga ang sinasabi ni Doc Lorraine. Parang
pumayag man dito si PRRD, pero malulungkot talaga siya. Kasi nga, ano yun parang, andun lahat ng memories nyo, di ba? Nakakalungkot talaga to sa part ni PRRD. Kahit sa atin nga, nalulungkot tayo, what if pa kay PRRD, di ba? So, ito pa. Tandaan nyo ba nga, Tambaroslos, Lisa Ahas, sa ginawa nyo sa pamilya Duterte, na ginikipit nyo, may darating din sa inyong karma. Ayan, totoo naman yan. Kung ngayon kahit masama yung ginagawa nila, na nagtatagumpay sila, may balik yan at mas malupit ang balik niyan. Maghanda-handa na sila. So, ito pa. Kung ano-ano nalang ginagawa sa mga Duterte, di ka na kontento ba nga, pinamigay mo si PRRD sa mga banyaga, yung tao nagpalibing sa inyong ama, o yan, di ba? Kasi napakawalang kwenta, napakasama ng ibinalik niya kay PRRD. At saka, considered mo na lang na matanda naman na yung tao eh. Yun nga lang, mas magaling pa rin kasi talaga, kahit maedad na yung matanda, napakagaling pa rin kasi talaga niya, na hindi yun matanggap ng mga kalaban niya. At saka yun nga, sa dami ng nasagasaan niya nung time niya, na napakasasamang mga tao, gaganti talaga yan sa kanya. Pero, hindi naman natutulog ang Diyos eh. May balik din yan kung sino man yung mga taong yan, lalo na yung mga, yan si Bongbong Marcos na yan. Eto pa. Grabe kasi mga kalaban ni tatay, mga drug lord, politika, NPA, oligarko, nasagasaan. Gagawa talaga yan sila ng paraang sirain ang mga Duterte. Ayan na nga, totoo naman talaga. Yan nga, yun namang, ano kasi yun tulong-tulong na talaga sila para mapabagsak. Kasi yun na lang naman talaga yung kalaban nila kasi nagsama-sama na sila, nagsagwatan na silang lahat. So, ito pa. Basta pag may nangyari kay PRRD sa kinalalagyan niya ngayon, walang ibang sisisihin, kundi si Marcos at mga kasagwat na mga dilawan at mga NPA. Totoo naman, totoo yan. Sila talaga ang dapat sisihin, walang iba. Kasi hindi mangyayari yung lahat ng yan kung hindi dahil sa kanila. At saka kitang-kita mo naman ngayon yung ginagawa nila. Sagbuatan na talaga sila. NPA, loyalista, mga dilawan. Hindi nila maitago yan sa mga tao. So, ito pa. Huwag mo ibenta yan. Kaisang tahanan yan. Duterte, gawin lang national home president. Maraming memories siya dyan. O, totoo naman. Maraming umaayaw. Pero, yun nga, for the safety at saka kung kailangan, paano, wala tayong magagawa. Pero hanggat maaari sana, i-preserve na lang kung sino man yung makakabili. So ito pa, masakit, nakakalungkot at nakakapanghinayang sa lahat ng tao na totoong nagmahal kay Tatay Digong. Isa na ako doon, I felt so sad and lonely. At totoo naman, doon sa mga totoong tao talaga na nakita, na-appreciate, nagmamahal kay PRRD, malulungkot talaga. Ako nga, sa totoo lang gusto ko talaga makapagpa-picture man lang dyan sa bahay na yun ni PRRD. Lalo na kung nandun siya, diba? Isa yan sa mga gusto. Kaya lang, hindi naman ganun kadali. Medyo malayo rin naman yung place ko dyan. So, nakakalungkot talaga. Kaya, ayan, ano na lang tayo, pray na lang tayo for PRRD at kung ano man itong mangyari, sana naman kahit pa paano, may uwi sa Pilipinas si PRRD ng buhay.